If hindi ka nahimatay baka may mas. Nagawa pa tayong mas matindi. Nanlaki ang mata ni Hestia dahil sa kagagahan niya. Ngayon tuloy pati ang boss niya ay tila nabahiran na niya. Boss, hindi ba bakla ka? Umayos ka nga. Jan. Boss. I'm sorry talaga. I'm so sorry. Hindi. Maganda yung nangyari lalo pa at ayoko na. Makaapekto ng may relasyon. Ayoko na. Mag-away kayo. Kaya kung sakaling malaman. Niyaman ay ako na ang mag-explain. Boss. Napakunot ang noo ni Raven sa sinabi ni Hestia, hindi niya alam kung ano ang sinasabi. Nito kaya nagtanong siya kung ano ba ang nais nitong palabasin. What do you mean na ayaw mo? Makasira ng relasyon. At sinong kakausapin mo? Si Sir Glenn po. Ayoko po na masira ang relasyon niyo ni Sir Glenn. Dahilan niya. Mas lalong nagtaka si Raven. At bakit? Naman masisira ang relasyon namin ni Glenn. Napahinto si Hestia at pinakatitigan si Raven. Lalo pa at para talagang wala itong clue. Sa nais niyang sabihin. Saka ang ginawa nito. Nagpadala siya na para bang hindi iniisip ang relasyon nila ni Sir Glenn. Po. Hindi po ba? Boyfriend mo siya. What the FK? Gulat na sabi nito na tila. Nandiri sa sinabi ni Hestia. Hindi po ba, boss, nakaawang ang bibig? Ni Hestia na tanong. Umiling si Raven at natawa. Anong tingin mo sa akin? Bading. Nanlaki ang mata ni Hestia. Hindi po ba? Boss. The hell, no. What? So hindi ka nga bading? Sir. Sumama ang tingin sa kanya ni Raven. Sinabi ko nang hindi. Gusto mo ba patunayan? Ko pa sa'yo na hindi ako bading. And I swear. Ames Coronel, malalaman ko kung gaano ako kalalaki. Pagkasabin o ni Raven ay parang bumalik sa kanyang isipan kung gaano kalaki ang sandata nito na kumikintab-kintab pa at nang hahalina. Halos bumagsak ang panga ni Hestia sa kanyang nalaman. Buong akala niya kasi ay talagang bading ang kanyang boss lalo pa at iyon din ang kalat sa kumpanya. Kaya nga rin, siya pumayag na tumira rito sa bahay nito ay dahil kahit papaano ay hindi magkaka-interes. Ito sa kanya lalo pa at bading ito at hindi ang klase ng babae ang type niya. May mga araw pa naman talaga na hindi siya nagsusuot ng bra. Habang nandito sa bahay, akala niya ayos lang. Kasi bading ang boss niya at walang mali siya. Pero hindi naman pala. Isang malaking pagkakamali. Wala sa sariling tumayo si Hestia at agad na kinuha ang kanyang bag at sinilid doon ang mga damit niya na nasa loob ng kabinet. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Nagtatakang tanong ni Raven sa kanya bago sumunod ito sa likod ni Hestia. Hindi lumingon si Hestia at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimpake. Hestia, aalis na po ako, boss. Salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. At saan ka naman pupunta, tanong ni Raven habang pinagmamasdan si Hestia na patuloy sa pag-iimpake. Kahit saan, boss. Huwag lang dito, sagot ng dalaga habang hindi tinitingnan si Raven. Sumilay naman ang pilyong ngiti mula sa labi ni Raven at humarang sa dadaanan sanang dalaga. Kanina lang nagmamakaawa ka sa akin na patawarin kita at huwag paalisin sa bahay ko. Tapos ngayon, aalis ka. Saan ka pupunta? Sa company? Doon sa stockroom ulit. Baka nakakalimutan mo ang maaring mangyari sa iyo kapag bumalik ka doon. Mas concern ako, boss, sa Kenji anong mangyayari sa akin kapag nanatili ako rito sa bahay mo.
Hindi po sa company, basta po kahit saan. Basta wag dito. Kahit sa kalsada pa iyan, wag. Lang dito, diin niya pa kahit hindi alam ni Hestia kung saan siya tutuloy. Dahil lang totoo. Naman talaga ay kung may ibang lugar siya na mapupuntahan ay sana hindi siya nandito. Pero, ang importante ngayon ay ang makaalis siya. Lalo pa at malaking gulo pala itong pinasok niya. Manganganib siya kung tatagal siya sa bahay na. Kasama ang boss niyang ito. Lalo pa nang matapos ang nangyari sa bathtub. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pilit na inalis sa kanyang isipan ang mga naalalang kaganapan lalo pa nang bumalik. Iyon sa kanyang alaala. Dinampot niya ang kanyang bag at akmang lalabas ng pinto na. Hindi papansinin ang kanyang boss pero mas lalong humarang ito. Hestia. Boss, tabi, anya pa nang ayaw umalis ito. Sa harap niya. Napataas ang kilay ni Raven, sinisigawan. Mo ba ako, Mas Coronel? Yes, boss. Kaya tumabi-tabi ka diyang. Habang kaya ko pang magpigil. Kasi kung hindi, baka ipasok kita doon sa alaga mong ahas sa aquarium, masungit niyang sabi, ngunit imbis na masindak si Raven ay natawa lang ito. Boss. Ano ba? Tawa-tawa ka pa dyan? Muling nagseryoso si Raven at imbis na magsalita ay kinuha niya ang isang bag ni Hestia. Ipinasok niya iyon sa loob ng silid tapos ibinalik ang mga laman noon sa pinagalisan ni Hestia. At nang makita ni Hestia ang ginawa nito ay napasabunot ito sa kanyang sarili. Boss naman, lumapit siya at ibinalik ang mga inilagay ni Raven sa bag habang si Raven naman ay ibinabalik sa estante. Hanggang sa mag-agawan na sila ng bag. Boss, ibigay mo. Paano kung ayaw ko, tanong ni Raven at itinaas ang bag hindi iyon maabot ni Hestia. Kaya mas lalo itong nainis. Boss naman. Akin na yan. Huwag kang ano. Diyan, pilit niyang iniabot ang bag at dahil doon ay nagdikit na naman ang katawan nila. Pareho silang napahinto at hangtila. Maramdaman na naman ang kuryente sa pagitan nila ay kapwa sila napahiwalay. Umiwas. Nang tingin si Hestia at muling nagsalita. Boss. Hayaan mo na kasi ako umalis. No, not until you tell me your reason kung bakit ka aalis, sabi ni Raven at muling itinago ang bag sa kanyang likuran. Nalaman mo lang na hindi ako bakla, nagkaganyan ka na. Dahil ba? Doon. O dahil sa nangyari sa atin sa banyo? Isa. Told you. Yes, pareho, boss, ani ni Hestia. Napabuntong hininga siya, pinakatitigan niya si Raven. Boss, ang totoo. Nagstay ako rito sa bahay mo, hindi lang dahil sa wala ako. Matuluyan kundi kampante rin ako dahil akala. Kung nga bading ka, pag-amin niya kaya. Napangiti na naman si Raven. Sus. Dahil lang doon. At tama, nagbago ang desisyon ko kasi. Dahil doon. Kasi mali boss eh. Hindi magandang tignan na magkasama sa iisang boss NG. Dalawang tao na iba ang kasarian lalaki ka. Babae ako. At isa pa napahinto siya, yung nangyari sa banyo. Tumango si Raven at napatahimik na lang. Natila na pagtanto nito ang sinasabi. Hestia. Gets mo na ako, boss. Kaya hayaan mo na akong umalis. I'm not going to let you go until you tell. May kung saan ka tutuloy pag hinayaan kita na umalis dito, dagdag ulit ni Raven na tila ayaw siyang pakawalan. Mas lalong bumaka sa mukha ni Hestia ang pagkainis. Hindi niya alam ang gagawin niya, parang nais niyang sabunutan si Raven sa ingis. Boss naman, sigaw ni Hestia. Muling natawa si Raven dahil natatawa rin siya sa reaksyon ni Hestia. Don't leave, Hestia.
Malumanay niyang sabi habang nakatitig sa mata nito. Napangiwi si Hestia at dinuro ang kanyang boss. Boss ha? Hindi ako natutuwa. Huwag kang ganyan sa akin. Huwag kang ngingiti-ngiti, hindi. Ako sanay. Saka hindi ka mabait sa akin kaya. Huwag kang ganto sa akin ngayon. Tila naman hindi inaasahan ni Reven ang sinabi nitong hindi siya mabait. All this time. Pagkatapos ang mga pagkakataon na ibinigay ko sa'yo, na tinulungan kita, na pinatira ka rito sa bahay ko, hindi ako mabait sa'yo, anya pa na. Tila nais niya na bawiin ni Hestia ang sinabi nito. Boss, sanay ako na nagsusungit ka at nagrereklamo madalas, kaya hindi mo ako masisisi. Nanlalaki pa ang mga mata na sabi ni Hestia. Pinipigilan niya na ma-hypnotized sa magandang ngiti ng boss niya ngayon. So kapag nagrereklamo, hindi na mabait. Sarkastikong sabi pa rin ni Raven sa kanya. Hindi niya rin alam kung bakit nagkakaganito. Ito. Boss naman. Hayaan mo na kasi akong umalis. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Kapag ako hindi nakapagpigil. Ano? Kapag ikaw hindi nakapagpigil. Anong gagawin mo? Tanong ulit ni Raven at mas lalo pang nilapitan si Hestia hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Tila napipi naman si Hestia at hindi nakapagsalita. What? Angas Colonel? Ano? Gagawin mo kapag hindi ako umalis dito? Sasapakin na kita, boss. Natawa si Raven dahil sa sinabi nito Paano kung sesantihin kita kapag sinapak mo? Ako. Napahinto si Hestia at tila napagtanto ang kanyang naging sagot. Ay, boss, teka, wag. Naman ganon. Wala iyon sa usapan. Muling napahalakhak si Raven sa sinabi nito. Dahil doon kaya mas lalong napasimangot si Hestia. I like this side of you, Hestia. Kesa sa parang lagi kang kinakabahan kapag kaharap ako. Hindi naman ako kinakabahan kapag kaharap ka. Muling lumapit si Raven hanggang sa magtama ang mukha nila. You are. Even. Sometimes binibiro mo ako at parang ang friendly mo, nasa sense ko na kinakabahan ka. Sa akin. Parang umurong ang dila ni Hestia at hindi nakapagsalita. Paano siya magsasalita isang tulak na lang ay magdidikit na ang labi nila. What? Umatras si Hestia at umiwas ng tingin. Of course, boss kita. Hindi naman din ako tagapagmana ng kumpanya kaya kakabahan. Talaga ako, boss. Saka nabulyawan mo na kaya. Ako. Tumango-tango si Raven kung sa bagay. Naman. Kaya, boss. Please. Hayaan mo na akong umalis. Parang awa na lang po. Hindi po ako dapat nandito sa bahay mo. Hindi pwede na. Nandito ako. Akmang lalabas na siya ulit ng kwarto para umalis na ngunit humarang si Raven. Don't leave, today is Amo birthday. Napatigil si Hestia at napagtanto ang kanyang surprise kay Raven. Nahimatay nga pala siya at nagising na kinabukasan kaya. Naman ngayon ang araw ni Boss Raven. Ay. Shit, napasapo si Hestia sa kanyang bibig at pinagmasdan ang kanyang boss. Ay ngayon na. Yon. Oo nga pala. Kita mo. Hindi mo alam na birthday ko. Ako pa naman ang boss mo tapos hindi mo alam na birthday ko. Alam ko, boss. May surprise nga dapat. Muli siyang napasapo sa kanyang bibig dahil nadulas siya sa kanyang plano. Napangiti si Raven. Good. Don't worry about your surprise. Just stay and samahan mo. Ako ngayong birthday ko. Binuksan ni Raven ang bote ng alak at iniabot yon kay Hestia, hindi ko alam na
Umiinom ka pala, tanong ni Raven lalo pa at. Nakailang beer na sila pero parang hindi. Nalalasing ito. Mumiinom ako kasi libre, sagot ni Hestia. Bago kumain pa ng pulutan na nakaredy sa mesa sa labas lang ng bahay ni Raven. Hindi tumuloy si Hestia sa kanyang pag-alis at napag-isipan na manatili na lang sa bahay ni Raven para samahan ito ngayon dahil birthday niya. Ang akala niya ay may lakad ito. Na magyayaya ito sa labas ngunit nagkamali. Siya. Dahil dito lang pala ito. Magse-celebrate. Hindi ugali ni Raven na mag-celebrate ng kaarawan niya lalo pa at madalas ay busy siya sa kanyang trabaho. Kaya naman ugali na ng pamilya nila na i-celebrate iyon ng mas maaga. Para kay Raven ay isa ng celebration sa kanya ang makapagpahinga siya ng buong araw. Lamang tiyan rin to, saka hindi pa ba? Ako, boss. Sa probinsya tuba ang iniinom namin doon. Hindi pa ako nakakatikim nito. Ngayon kasi mahal. Tapos dito parang tubig. Lang sa'yo. Tumango-tango si Raven. Hindi ako. Manginginom at mababa lang kasi ang alkohol. Level niyan. Mas mataas pa nga ang sa tuba.